Okay mga boss, welcome back at pag-uusapan natin ngayon ang sitwasyon ng mga integrated amplifier. Kasi sa totoo lang, matagal na tayong nasakop ng China. Pagdating sa amplifier, matagal na po. Kung mapapansin nyo, meron tayong amplifier ngayon na dalawa. Halos magkamukha, hindi naman identical pero yung pinaka-origin or pinaka-buod nila, halos pwede mong sabihin na pareho lang. So pag ganitong design kasi sa totoo lang, ah ako, hindi ko alam kung yun ang original or ano. Pero, base sa mga na-repair ko, ang pinaka-original ng ganitong design ay Kevlar. So, meron tayo ditong Broadway sa baba, Broadway BX800. So, ito naman ay MP3 lang yung kasama niya, saka medyo luma na rin. Tapos dito, eco, mic, volume, bass, mid, treble, balance, loudness input. So, kung titingnan nyo dito sa taas naman, ay someone naman to. Pero, tingnan nyo yung model GX7UB. Di ba may model din na ganun yung Kevlar na GX7? So dito naman kung mapapansin nyo, nagpalit lang yung mic input niya sa gitna instead na dito sa gilid. Dito kung titingnan nyo yung dalawa. Tapos meron siya ditong feedback reducer. Yan. Feedback reducer. So identical nga sila. Dito medyo siguro kasi 'di ba yung Kevlar GX7 mayroon GX7, may GX7 Pro, may GX7 UV. So iba-iba. Tingnan natin mamaya yung laman niya kung parehas din. Kung titingnan nyo, halos lahat ng features nila, ito mas identical talaga sa Kevlar. Wala lang tayong Kevlar ngayon na ano dito kasi yung mga Kevlar ko dito ng mga GX7, yung kaha, naibigay ko na kay Windel Mabunga. Shoutout sa iyo, Windel. Ah, sana napakinabangan mo na yung mga binigay ko na ano. So dito, pati yung mga knobs nila, yung design, parehas. Parang ano, yung alam niyo yung 5 auto na amplifier. Maraming 5 auto pero ah iba-iba yung brand. Ito Samwon, ito naman Broadway. So dito halos ano, pareho sila ng features kung titingnan nyo. Nagkaiba lang sa MP3 o sa media player. Ngayon, tingnan natin yung ano, yung laman. So yung laman niya, kung titingnan nyo, halos parehas lang din. Iangat natin to. O yan, tingnan nyo to. 'Di ba? Ayan o. Tika lang, itagilid natin. Kasi kung titingnan nyo, halos same na same. Magkaiba lang sila ng board. Ito green board, ito naman ay medyo may pagka brown. Okay, ito palang uh, Broadway na BX800 ay parehas. Ni-repair natin yan o pa-repair. Itong isa naman nabili ko sa customer. Okay, itagilid natin yan para may space tayo dito. Yan, yan ilagay natin yan para may pagkukumparahan tayo. Ayan, tingnan natin. Ayan, kung sisilipin nyo pati design ng board, yung design ng amplifier section nya, parehas. Dito, may naglamang lang dito ng isa pang regulator pero okay na yan. Dito, pati yung sa preamp nya, ayan o. Yan, effector, may effector din siya. Medyo bago-bago lang to kasi, tingnan nyo, 2021, 10-15. So bago pa pero tingnan nyo naman o, kinakalawang na at sigurado ko nagkakaroon na ng corrosion ng board nito. Kahit dito, kung sisilipin mo, pinagkakalawang. Yan ang problema sa mga bagong amplifier. Sa totoo lang, yung ganitong disenyo ng amplifier o yung ganitong klase, magaganda tumunog. Maganda tumunog, medyo maganda yung dating, maganda yung bass. Pero as a technician, ang pinaka-complain ko sa mga ganitong design, mabilis magkalawang at saka mag-corrode yung board. So, siguro naman hindi lang akong technician ang naka-encounter ng mga sakit sa ulo na mga design ng Kevlar o ano man, mga ganito.
Minsan pabalik-balik ang sira dahil may problema sa board. Kasi tingnan nyo nga dito, 2021 lang to pero yung kalawang niya lintik, ang dami no. So yung media player niya naman niya ay medyo maganda-ganda yung disenyo kasi naka-digital na, digital na. Yan. So ito naman ay i-attempt kong i-repair. Ito. Pero sa ngayon, hindi muna kasi pang sarili yan. O kaya pag nabuo natin yan, ipo-for sale ko din to. Pero kailangan nasa kondisyon. So dito, pareho. Ito naman, tingnan natin yung production date dito niya. Ayan, nakalagay. Number 2019-0809. So, mga August or September. Yan. So, bago pa. Bago pa pero ilang taon pa lang. Kaya ako, 5 auto pa rin ako eh. Pagdating sa tibay. Anong declare nila dito na wattage? Yan, 800 watts by 2. So dito naman sa likod sa anong declare nila. So pareho sila 800 watts. Yung naman, yung titingnan naman natin dito ay yung supply. Kung ilang volts yung supply ng dito, tingnan natin baka masilip natin. Hindi makita. Okay? So ilagay ko muna dito yung camera. Tumba natin tong Ayan. Tingnan natin yung ito ay someone, ayan yung likod niya. So identical. Dito lang nagtatak, dito Broadway. So malamang isa lang yung pinanggalingan nito sa China, yung tinatawag nila na OEM o Original Equipment Manufacturer. So tingnan natin. So ayon dito sa data niya, hindi natin makita ng maayos 44 044 yung supply niya. So itong itong someone ay 44 volts. Pero konti lang naman diferensya niyan. At sa malamang yung ganitong transformer ay aluminum po mga boss. Bago-bago pa to. Yung pyesa lang talaga na naikabit ang ay malabo yung natin. Kinalawang agad, ayan pinagkakalawang agad. Ang lang naman niya dito, yung relay madaling masira to compare dito sa ganitong design. Pero overall, kung technician ka or nakakaintindi ka sa electronics, masasabi mo na magkapareho sila or halos same talaga sila. Medyo may mga binago-bago lang ng konti. Pero hindi naman mahalaga na yun eh. Yan. Yung pala, tingnan natin kung ilang volts yung yung supply nun. Baba ko muna to, si Samwon. Tingnan natin dito si Samwon. Si Samwon ay 44 volts. Yung pinaka-supply niya. Tingnan natin to si Broadway. Yan. Si Broadway naman baliktad pa. Wala yung production date ba to? Wala no? Ayan, 46. 46046. Alam nyo yung ganitong design ng board ay hanggang 49 volts to mga boss. Nakakita ako nito sa DB Audio, 49 volts sa Yomac, 49 volts yung sinupply nila. So yan lang yung masasabi ko na halos magkakapareho. Yung brand lang o yung tatak lang yung nagbabago. Kaya minsan kung bibili ka ng amplifier, kung pare-pareho lang naman yung price range nila, malamang yung quality na makukuha mo or yung lakas na makukuha mo sa presyo na yan ay yun na yun. Kahit anong brand ang bilhin mo. Kumbaga, value for money, yun na ata yun, mga boss. Wala na tayong magagawa dyan. Kung gusto mo mas malakas pa, taasan mo din yung budget na ibibitaw mo. Ganun lang siguro yung kalakaran ngayon sa pag-amplifier. Or kasi
Yung mga ganitong amplifier naman ay made in China. May mga viewers ako na sinasabi na made in Philippines daw. May iba nga naniniwala na made in Germany, made in ganito ganyan. China po itong yung mga ganitong design ng board, China po yan. Minsan hindi ko lang ni-replyan yung mga nagsasabi na made in US daw, made in ganito kasi kahit sabihan ko naman hindi naman maniniwala yung iba. Yan. Yan yung likod niya. So, pagkaiba ng brand, pero magkapareho ng laman. Yan yung masasabi natin dyan. Kaya pag bumili ka ng amplifier ngayon, hindi porket iba yung brand ng sayo, ay pwede mong sabihin na unique or na iba sayo. Baka magkakaiba lang talaga ng brand, pero magkakapareho ng laman. Yun ang bottom line dyan or ang ending dyan sa sa mga ganito. Napansin ko lang yan na magkapareho ng laman or ng design, magkaiba lang ng tatak. So, tatak na lang yung nagbabago dito mga boss. Kahit itong Broadway hindi nakaligtas. Pero, may nagawa din ako dati na Broadway na puti naman yung board nila. Maganda ang board na yon. Pero this time, okay pa naman to yung nagawa natin na na Broadway. Kasi ang problema naman ito, putok yung transistor, tatlo, pinalitan kong apat, tapos may mga kalawang. Dito hindi pa talaga to tapos kasi hihingi ko pa ng basbas dito sa may-ari kasi baka limitado na yung budget. Tumutunog na naman, volume na lang. So tatanong ko kung ipapasabay pa yung mga pihitan kasi pinagkakalawang na rin yung mga pihitan nito. Kung titingnan nyo, ayan o. Ayan, may mga kalawang na rin siya. Hindi lang halata pag malayo sa camera pero pag nilapit mo, kitang kita na. So hanggang dito lang yung vlog natin.